nga, bibili ka ng bloke ng yelo, matutunaw pagdating doon sa restaurant mo, di po ba? So hindi na talaga, paano pag na-traffic pa yung truck. So, pero yung punto ko, doon po sa non-technical, yun po kasi charge yung mga tao sa losses, yun po yung hindi matanggap ng mga kababayan natin na bakit kami charge, kawalan nila na nakaw po sa kanila, bakit kami ang papasan? That's what I'm asking. Will it, I mean, parang sinasabi kasi, I've heard, my people are reporting all these distribution companies, generators, they're telling my staff, like, pakisabi kay Sen, like this, we hear you, I heard you. Kaya nga po we're looking, we're not totally asking to remove the technical loss entirely. Because I know po na may kinumpute din ho namin na there will be a loss sa kumpanya. Pero doon po siguro sa non-technical, baka doon natin pwede pag-usapan ito. Because kung iso-shoulder po ng ordinary Filipino yung non-technical dahil ninakaw, dahil sa illegal, sa tampering ng meter, jumper, etc., nasasagutin pa po ng mga kababayan natin. Yun naman ho yata ang yun ang kinakasama ng loob ng mga kababayan natin na hindi naman ninakaw po. Kung ninakaw man yan from the generation to the distribution or to the transmission, bakit siya magbabayad? So, yun po yung sinasabi natin. So, kung sa inyo, Attorney Juan, sa iyo si it can be done. Doon sa non-technical. Yes po, the recovery of cost pertaining to non-technical system loss can be yung recovery can be prohibited 100%. So magkakaroon sila ng, ang sinasabi ko lang po, since 1% lang ito based dun sa current performance, at kung ito nga ang matatanggal at i-disallow, and then of that, hindi naman talaga po totally may iwasan yung non-technical system loss. Kahit po sabihin natin na this is a pilferage or meter defects, kasi meron din po talagang na-install na mga metro na may defecto, but then kumpara ito sa kabuuan, kung ito man ay di-disallow na, yun po ang sinabi ko, maliit lang ito at maaaring kung ito man ay i-disallow na ang recovery, ay hindi naman maka-apekto na sa mga distribution utilities. Pero syempre, maaari ding tingnan yung punto naman na bibigyan sila ng karampatang kapabilidad para talagang ma-address nila yung pagnanakaw o kaya yung iba pang non-technical system losses through an allowance dun sa kanilang taripa. Nang sa ganon, talagang they will be able to minimize kung ano man yung cost na yan that they will be forced to absorb. Right, thank you. Yusek Inocencio, what is your take on this? Mr. Chair, we agree with the chairman. We just have to, our point of view in the DOE is that we have to assist the DUs and ECs in the prevention of the theft, and because it's really more of law enforcement. That's why one of our requests to the body is for the revision of the anti-pilferage law, where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections, which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement and make it easier for them to actually minimize their systems, so that they don't have to carry as much burden as may be required of by the law that we're going to pass. But this is one of the things that we will be offering for the deliberation of this chamber, Mr. Chair. But we do agree that inefficiencies and non-technical losses should not be shouldered by those who pay their bills in good faith. So we just have to find and give assistance as far as this law is concerned, and the law enforcement and educational campaign, so that the ECs and DUs can minimize this as well. But of course, we have another consideration insofar as the ECs are concerned, where the systems loss as reported by NEA is up to 3%. The non-technical systems loss is about 3%, Mr. Chair.
But if you have to factor in the value added tax, Yusek Inocencio, that's also one thing because we heard from the State of the Nation of the President that he wants system laws out and the value added tax it comes with it. Is there a way, Attorney Juan, na your office can differentiate na this is technical, is non-technical, we remove the non-technical, we remove the VAT from the non-technical? Is there a way, or you started looking into it? Yes po, we have started looking into that possibility of VAT on system loss removal. We have discussed the matter with House leaders together with the Commissioner of the BIR, and in fact, we have released the other day a draft resolution on the classification or characterization of the system loss charge as a government mandated pass-through charge that will effectively take it out of the tax base for purposes of the imposition of the VAT. And we have received initial comments thereon by the BIR, and it is quite positive, their reaction to that, and we will pursue our rulemaking process so we can finalize this draft resolution and await the action of the BIR on this po. And Administrator Olmeda, doon po sa mga electric cooperatives natin. Yes, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, I will be submitting the analytics that we have done. It's a work in progress. We have ginather ho namin yung information from the May 2026 billing ng 94 ECs out of the 121. Sinegregate ho namin ang technical at non-technical. Ang lumabas po, ang technical is at 6.27%. Ang non-technical ay 2.95%, almost 3%. And gaya nga po ng nasabi ko And if you factor in the VAT, how well, much would mas that be? kung ipa-factor in ho natin sa VAT, I'm sure ERC has its way to quantify that. But the way we are trying to illustrate this is ang amin pong experience, gaya nga po ng nasabi ko sa Samselco, yung pilferage po ay napakalaking contribution ho talaga sa non-technical system loss. So when we address that, it entails financial capital because I myself talked to the investment manager. Sabi ko, kinuha namin yung potential member consumer owners as against potential registered consumers. So there exists more or less about 40,000 na gumagamit ng kuryente pero walang metro. So yun ho ang hinanap namin. Yun ho ang hinanap namin. Plus the fact na yung mga illegal na connection, talagang whole government approach. Kailangan kasama namin ng police, ang NBI. Kaya nga po we are suggesting na sana ma-amenda yung anti-pilferage law kasi po ang pakiramdam namin ay paniwala namin ay talagang outdated na ito. Napakahaba ho ng proseso bago ho natin ma-prosecute ang mga nagnanakaw ng kuryente. So sa amin po, ang amin pong paniwala sa NEA, kung magagawan lang ho, we will take it as a challenge. As I always tell the electric cooperatives, let's take this a challenge, no? Ayusin natin yung pagnanakaw, yung non-technical loss, no? So, kaya lang po, ang problema lang po namin sa electric cooperatives, alam niyo naman po, electric cooperatives, tama lang ang kinikita nila eh. So, ang suggestion ko po, kinausap ko si Secretary Sharon, baka pwede mo kaming matulungan na imbis na mag-fold up ang mga electric cooperatives dahil number one, wala silang pambili ng metro. Pautangin sila ng NEA. Hindi ho subsidy. Pautangin sila ng NEA para makabili sila ng metro. Para yung mga walang metro, ma-metrohan. At naniniwala naman po ang NEA na wala naman hong gustong illegal ang connection nila. It's just a matter na maabot lang sila ng mga electric cooperative. And also, in that regard, so sana po, mabigyan lang ng oras sa mga electric cooperative para iayos itong mga walang metro, hanapin ang mga nagnanakaw. So we are strongly manifesting our prayer na sana po magawa in phraseology.
And we also have analysis. Technology, how long would that be, Administrator? Yung pong sa case in point namin sa Samselco, Mr. Chair, from January to July, naibabaho namin ng 6% ang system loss. Hindi ko lang po alam ang talagang ilan ang non-technical, but most of it are non-technical. So, siguro po, if I may suggest, top of mind, mabigyan ng mga EC ng 1 taon, 1 year, with the right funding support. Hindi ho subsidy, pautang ho. Uutangin nila para makabili ho siya na lang metro. Palagay ko po, ma-achieve natin yung very minimal non-technical loss due to pilferage. And yun po ay makakabawas ng malaki kahit papano sa ating makakatulong po sa ating presidential pronouncement na huwag pagbayarin ang mga konsumidor dun sa mga kuryenteng hindi naman nila ginamit. Tama. Well, actually, wag naman po sumamalob sa akin ng mga electric cooperatives. I mean, kung wala ka pambili ng kontador ng metro, why go into that business? Di ba? Kung ikaw ay sabihin natin delivery, wala ka namang motor o kotse, ba't ka mag-deliver, di ba? Kailangan mo mangutang, manghiram ng sasakyan sa kapitbahay mo. I really don't understand why, di ba? I don't know why na pumasok ka sa ganyan negosyo, you're not ready, wala kang metro, wala kang pambili, kailangan mo pautangin ka pa ng gobyerno. And I think that's kind of a little bit unfair, di ba? Mr. Chair, if I can respond. Doon po sa mga prospective consumers, meron ho silang pambili. Ang reality lang po, yung mga napagdaanan na ng mga past administration na napabayaan, yun ho ang hinahabol natin. And ang mga electric cooperatives naman po, sana po tignan natin as a non-stock, non-profit. Talaga naman pong wala silang kinikita. Tama-tama lang po ang kanilang billing para masustinahan ang kanilang pambayad sa sweldo at sa operation. Let me cut you there. Yung mga electric cooperatives, may mga alam po ako ng mga lugar na may mga gusto pong pumasok na investors. Hindi lang po dahil may hawak ko po na prangkisa yung electric cooperative na yun. I mean, there's a lot. I've spoken to several companies that are very interested in joining and coming in. Unfortunately, dahil may prangkisa, or the real talk. Because pag-aari ng politiko, the cooperative, pag-aari ni governor, mayor, congressman, yun, that's real talk. Kaya, wala akong nangyayari. Kaya, pagtisa na lang natin, dahil kay Gob yan, kay mayor yan, yung ibang politiko, hindi pa nagbabayad ng kuryente. What in the world is that? Pumapasan, yung ibang mga consumer, sinasagot niya dahil wala yung kita, dahil si mayor, si governor, hindi nagbabayad, so yung pasan-pasan ng tao. Yun po yung masakit eh. Di ba ba? Mr. Chair, No matter how, kagaya po nito, we're talking, you say, 2% lang ang non-technical loss, etc. 2% is 2%. The Filipino people are tired. Bakit mo kami sisingilin sa hindi namin nagamit, hindi namin kasalanan? Pwede pa ho ipaliwanag sa mga tao yung technical system loss. Nag-evaporate po yun eh. Mas madaling ipaliwanag mo tulad po ng yelo, di po ba? Maintindihan eh. Ang hindi po maintindihan ng mga kababayan natin, bakit ako magbabayad na ninakaw sa kumpanya na yan, ako ang sasagot? Parang ang excuse nila sa akin, sir, parang kuwan ho yan, sen eh. Tindahan, may pilferage mo sa tindahan niya, nabulok yung kuwan, ninakaw ng may shoplifter, sa amin i-charge. That's what they cannot understand. So, sa kanila, sa atin maybe maliit. Pero yung prinsipyo ng Pilipino, bakit ako magbabayad niyan? No matter how small it is, pero yung medyo mabigat mo kasi, ilalabas mo sa bulsa mo na hindi mo kasalanan, and you have to pay for it. It doesn't matter if it's 1%, 2%. Pero yung prinsipyo po ng ordinaryo mamayan na magbabayad siya na hindi naman niya kasalanan. Yun po yung masakit. That's my point. And then what I'm driving at, nabanggit mo kanina na ito pong mga cooperative, walang kinikita,
yung mga metering, etc. I hear you. We studied that. My team did study that, and we're happy that you're helping us also in doing our research. Pero this is reality. Yung mga electric cooperatives ho natin, owned by politicians. Di ba nga, siguro dapat natin gumawa tayo ng batas na alisin na natin yan sa mga politiko na yan, di ba? Go ahead. Sir, if I may respond do sa... Totoo po yun. Naka-experience po kami nung bagong upo ako rito. Half of my time is how to manage mga politikong hindi nagbabayad. And modestly aside, Mr. Chair, pag gano'n ho ang sitwasyon, tinutulungan ko ang electric cooperative paano makipag-usap sa mga politiko. And so far, palagay ko ho, halos ilan-ilan na lang or wala na ho siguro dahil si administrator na ho ang nakikipag-usap sa kanila na ikamamatay ng kooperatiba pag di kayo nagbayad. And they responded positively. So yun naman po sa bagay sa politiko, pag meron maulit ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politiko kung pinutulan namin, natatawag ko sa akin, sasabihin ko lang ho sa politiko, wala ho tayong magagawa, yan ng polisiya. Nagbabayad naman ho. So yung mga episode na ganyan, nabawasan na po. Well, next time, if you encounter that na politiko, i-report mo sa akin, isumbong mo kay Tulfo, and I'll do something about it. All right. Thank you po, Mr. So, Chair. before we go to our next resource person, quickly lang, ERC, when did we start charging technical losses po? What year? Ever since po nung Itira? implementation nung 7832 nung 1994. 1994. Naka-define na kasi doon yung mga caps on system losses. But before then, I'm just not sure if there are applicable caps, but this is something that is recovered to the rates that were being collected or imposed then, except that in 1994, we started with the capping of the system loss when that anti-pilferage law was enacted. So with the objective of lowering the system loss caps over time. All right.